Talaga ang sarili para sa 3 minutong panatili. Umupo ng maayos, huwag isayang ang likod sa upuan at ilawit ang 2 paa. Patong ang mga kamay pataob sa ibabaw ng hita. Ipikit ang mga mata at gawing parang walang laban ang katawan. Patahimikin ang mag-isip at huwag magpalabas ng anuman sa isipan.
Banalay Pami. Kinlagyo na po ni kami maestro. King kayabakan. Kilob na po ni nanduyan. Pasibayon ni abe-abe kami. Barakang samban. At purian. King Pangay Espiritu at King Katutuan. Igpa, ingeni ngabak, pasibayo po, anggapan mo, ing kakaming alang pupo sa pami pasalamat, ing hanggang ligod at pitnubem, ing kakaming kabukas, at kakaming pamagpainawa, king dase pagkeren, gabayan mo kayo po, inggap mi ing mapayapang pamagpainaw. At ngeni po, miras ing kayabakan, pasibayo pe parang me, ing kakaminggi, ing katawan pisikang naman, bang pasibayong sublungan, di ngobra kakaming pagtanggapan, banal mong harapan. Kinga ba kay ti o Diyos ko, pasibayong miyabe-abe kami, kilub na ning lunduyan, bami punggawan, ing banal at tungkulan. Sana Diyos ko, ing balang metong at metong ka kami, kinga ba kay ti, dinan mong maragula pamibata, sapat akadiyasnan, bang kanita po, o Diyos ko, di nga manong kaya kami ipayabot mo kay nga ba kay ti. Maging kapamilatan damo rin. Dening kapatad mi. Amididinan, kaganapan, kapag-aralan. Ing kaya kami kapag-aralan king kayabakan. O Diyos ko, dinan mo pong sapat akabiyasnan. Barang aparas malino, kaya kami ding amano, ukol karing paksang, kaya kaming pag-aralan. Bang kanito, Diyos ko, ganap misang ay intindihan, baming adinan katuparan, walat kilub naman po, ning kaya kaming lunduyan, manyarim yang ay salbag, di nga manong kaya kaming dandaman, wal na ning lunduyan. Bang kanitay pa, kapamilatanan ning lugod mo, makanyan milang atuparan, di hanggang tungkulan na dapat minggawan. Nga ba kay ti o Diyos ko, ing minulat at migising, pamanal salpan tayo, pamanwala, ing kakang pangadiyos at pangakatutuan, sana po, kapamilatan dading banala pangako, tuburan pangako na ning kakami maestro, banala Espiritu Santo, turo at tumayid kakami, kinganggang bagya katutuan, nga ba kay ni ipa, dening kapatad ming, pinili at pinawa karing dakal, ganap dosang ayusi, ding mabilog ng kasarilinan, bang kanita Diyos ko, utang datang na ring banal Espiritu, makipag-ugnayan kaya kami, ganap dasangay sadya, ding mabilog ng kasarilinan, bang kanita Diyos ko, kapamilatan da po, ding banal at tubod, makanyan lang may pagkalub kaya kami, di nga manong pepay bat, kingkak ang banal at pagyarian. O Diyos ko, ing balang metong at metong, ing kakangan tabi, emusa ikakawang, manibat karening maintang, karingat yung kayanakan, at kaya kaming makatwa, ginong Diyos agawa milasang ganap, din kaya kaming tungkulan. Gabayan mo kaya po, king balang pinandit, ba kaming emikawani kaya ka, uling nung mikawani kami Diyos ko, kaya kahit pa, nanuman po ing kaya kaming kapagnasan,
miadinan kaganapan nung alaka ti kani. Igpa, salamat pong dakaladakal, ing lugod at pitnubem. Ang gaking pinandit ay niyo Diyos ko, tanggapan niya po, ing kapayapan. Ginong Diyos, deti mo po, ding makuyad ming karalungan ka, ing kayabakan iti. Sana po, miras lang anting meto nga mabanglungayin, ing kakang manalayarpan. Bang ing kayablasan po, tanggapan niyo, ing kakang manalabendisyon. Ami para, ing lagyo at kapamilatana po, ning kakang nga nakabugtong, ay Yesu Kristong kakang Ginoo. Yan asa po. Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid na kabataan at sa ating pong mga magulang. Muli po panibagong sabat ng pag-aaral. Ang ating pong paksang tatalakayin ngayon ay ang taong may mabuting asal. Ito po ay kadugtong nung ating pag-aaral noong nakaraang linggo na pagiging perpekto. Babasahin ko po yung kanyang referensya sa aklat po ng Kawikaan dito po sa Kabanata 12. Medyo mahaba lamang po. Sabi po sa una, ang taong tumatanggap ng pagtutuwid sa kanyang pag-uugali ay nagnanais ng karunungan, ngunit ang taong ayaw tumanggap ay hangal. Ang mabuting tao ay kinalulugdan ng Panginoon, ngunit ang taong nagpaplano ng masama ay kanyang pinaparusahan. Ang taong gumagawa ng masama ay walang katatagan, ngunit ang taong matuwid ay matatag, tulad ng isang punong kahoy na malalim ang ugat. Ang mabuting may bahay ay kasiyahan at karangalan ng kanyang asawa, ngunit parang kanser sa buto ang nakakayang asawa. Ang iniisip ng taong matuwid ay tama, ngunit ang payo ng taong masama ay mapanlinlang. Ang salita ng taong masama ay nakamamatay, ngunit ang salita ng taong matuwid ay nakapagliligtas. Mapapahamak at maglalaho ang mga taong masama, ngunit mananatili ang lahi ng mga taong matuwid. Pinararangalan ang taong may karunungan, ngunit ninahamak ang taong masama ang kaisipan. Mas mabuti ang taong simple, ngunit kayang magbayad ng katulong kaysa sa taong nagkukunwaring mayaman, ngunit kahit makain ay wala man. Ang taong matuwid ay mabait sa kanyang mga alagang hayop, ngunit ang taong masama ay malupit at walang awa sa kanyang mga hayop. So hindi ko na po babasahin yung ibang kadugtong niya. Ang ating pong paksa ngayong araw, alam naman po natin na ang espiritu ay dumadaan po sa maraming proseso ng pagkabuhay. Yun po yung ating tinatawag na reincarnation. Ngayon po sa paglipas po o sa kanyang pag-reincarna, nasusulong po nung espiritu. Ang isa po, ito pong tinatawag na mabuting asal. Ang kabutihan po ng tao, sinasabi nila, hindi po nasusukat sa kayamanan, hindi nasusukat sa talinuhan, hindi po nasusukat sa katayuan ng buhay. Kung kaya nga po madalas, hindi po ba pag may nakita tayong mayaman na pangit ang ugali, ano pong madalas sinasabi ng tao? O palitan ko po yung pangit na ugali, yung medyo may kagaspangan po yung ugali, ano pong madalas sinasabi natin? Uri po sa biyanta mo, mo talaga saling ugali. Di po ba sinasabi natin, hindi mo mabibili ang mabuting ugali. So kung kaya nga po sinasabi na wala po sa katayuan ng buhay, kung ano po ang iyong magiging asal. So sa ngayong umaga po, mayroon po tayong mga kapatid na nabigyan ng kaorasan upang po mas palawakin pa po ang ating pag-aaral ngayong umaga.
Ang una po, ang ating pong kapatid na Remigio Tila, ang isa po ang kapatid po na Lawrence Garcia, at ang panghuli po ang ating pong kapatid na Lourdes Tila. Sa inyo po ang pag-aaral. Una po sa lahat na una sa Diyos at sa inyo mga kapatid. Magandang umaga po sa inyo. Ngayon pong buwang ito, pangalawang linggo na ng Marso ngayon. Ramdam na po natin ang kainitan ng panahon. Kaya mag-ingat po tayo para hindi po tayo dapuan ng sakit. Alam po ninyo, meron sinasabi sa Biblia. Ang sabi po sa Biblia, hindi ba ninyo alam kayo ang simbahan ng Diyos? Kung halimbawa po masisira ang ating katawan, saan po mananaanan ng Diyos sa atin? Ito po ang tahanan ng Diyos, kaya pagsikapin po natin ingatan ang ating mga sarili upang hindi po tayo dumanas ng sakit. Kaya mga kapatid, sa inyo muli magandang umaga po. Ang ating pagsapo ngayong pag-aaralan ngayong umaga, ganito po ang sinasabi. Ang taong malinis ang asal. Alam ko po, ang taong malinis ang asal, hindi magagalitin, hindi sinungaling, maalay kung magsalita. Ganyan po ang magandang asal ng tao. Tingnan po ninyo ang mga taong ganyan. Kung makipagkwentuhan po sa atin ng taong ganyan, ay marami ka pong makukuhang aral sa kanyang sinasabi. Pero ang tao kung wala pang kaalaman sa ganyang bagay, kung minsan ng tao hindi pala niya alam nakapagkasakit na ng damdamin ng ibang tao. Kaya mga kapatid, tayo nag-aaral sa kataruan ng buhay. Tayo po kung baga sasakyan, meron na po tayong preno, ika nga. Ang ating sarili ay supil na natin. Kaya kilalanin natin ng mabuti ang ating sarili upang tayo makapagbigay ng magandang halimbawa sa mga tao. Kagaya po natin ang ating pagsamba sa Panginoong Diyos. Ewan ko po sa mga ibang tao ang hindi pa nakaalam ang ganito. Sa palagay ko po yung mga nakikita sa atin, yung mga iba, kung minsan mayroon pong dumadaan sa kanilang isipan. So, kahit na sumasambayan pag-uwi sa bayan, ang ugali niyan hindi mabuti. Ganun po karamihan. Kaya po ang mga tao, ganyan po ang iniisip ng mga iba. Pero ang taong matuwid, ang taong malinis, ang kalooban, puro kabanalan ang kanyang iniisip ang nasa kanyang puso. Hindi po ba sa atin ganyan? Halimbawa po tayo, sa araw ng pagtitipon, sa araw ng sesyon, ang iniisip na po natin, ang nasa puso natin kung paano tayo makakarating dito upang tayo makinig sa salita ng Diyos. Hindi po ba ganun? Ano po? Ngayon po, ang binasa ng ating kapatid, Tagalog, at ito po ay dudugtungan ko sa wikang Kapampangan naman para po maintindihan natin kung ano po ang sinasabi. Babasahin ko po ito. Dito po nakasulat sa Kepong Kapampangan, ang kasebyan nga na. Kini po ang Kapitulo 12, kini ang versikulo 17 hanggang 22. Ganito po ang sinasabi sa wikang Kapampangan. Nga na po ning makasabi kayo, yung banyabi nga naking katatuan na may pakilala yung katuliran nga na. Dapat yung meto nga malaram sasaksiking pirayit nga na. Yan pong 18. Manyabi nga ng bugasok ay antimong uksuro nilang meto nga talibong. Dapat yung dila na ng biyasa. Sika ninyo,
Kenneth 19, ang labi ng katutuan ay tinatadagan ng kapilanman nga dapat ang meto nga malaram adira sa agliya mo. Inga ng pamamarayat at ipimpuso rin nga ng mikakatsa, tingdawakan. Dapat ang puso ko na nga ng kapayapan nga na atiyo, tula nga na. Alang magari nga ng kamulangan nga na, karing matulid. Dapat ang marawak, pumatmuya nga ng dewakan nga na. Kenneth 22. Yung malaramadabi na, meto niya nga ng makasumami kang Yehova nga na. Dapat din darapat nga ng katutuan na tula na king Diyos nga na. Albertada po, rin yung nasabi nga rin. Yung palang pamagsalita mo, yatang nga makatuliran, yatang kalaraman. Yung Diyos po, mana sa iyo. Sa iya darandaman. Kita mo man po, makanyan mo po naman eh. Sabihan da kaya ka rin kalupa mong tao, nga magsalita kang katutuan. O tangyara tanggap, bala mo man sa iyo eh. Makanya niya po, yun po rin nasabihan nining kadalanan ng kaya katamo kapag-aralan. Kaya tayo pong nakakakilala na sa ganitong pagsamba sa Diyos. Unti-unti po ang ating sarili ay napapastol po natin. Kaya magpatuloy po tayo sa gawain ganito upang ang Espiritu po natin, ang taong nasa loob natin ay makinabang. Dahil po ang Espiritu ang siyang tunay na tao na harap sa Diyos pagdating ng panahon. Ito po kasing katawang nating lupang ito ay malulusaw lang. Hindi po ito totoong tao, kasangkapan lang ng Espiritu. Kaya mga kapatid, pag-aralan po natin mabuti ang ating sarili upang tayo makarating sa kaligtasan. Ganyan po talaga ang sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Ang Diyos po, ang gusto niya ay walang ano ba ang sabihin ng gusto? Sabi na po ng Diyos, puri na itamuan, miras tamo, ting kayang siping. Kanya yung Diyos, malugod niya po kung tao. Yung tao po yang isa niya, malugod kaya nga pong gino. Ang nga sana na kaning nga pong gino kung isa, hindi mo naririnig. Yung pa rin sa'yo ang ginagawa mo. Ganyan po ang tao ngayon. Kaya tingnan po nito natin, ang nangyayari sa ating mundo ngayon. Halos marami po ang gumagawa ng hindi mabuti, ang gumagawa ng hindi kinalulugod ng Diyos. Kaya po tayong tinawag ng Panginoong Diyos bilang manggagawa ng Panginoon. Gawin po na natin ang ating nararapat. Sundin natin po ang kalooban ng Diyos para po tayo maligtas. Para po tayo makamit natin ang ating minimithing kaligtasan. Yan po ang tunay na sumasama sa Diyos. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo at mabuhay po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Una po sa nag-iisang Diyos. Alam naman po natin na ang ating tema sa pag-ugali ng isang mabuting tao. Paano po natin masasabi ang isang tao na may mabuting kalooban, may magandang asal? Ganito po ang sa aking nabasa. Ang isang may mabuting kalooban, may mabuting asal, yung taong mapagbigay, laging handang tumulong kahit na po walang kapalit. At lagi po siyang handang tumulong kahit anong oras. At maunawain po, marunong pong umintindi sa damdamin ng ibang tao, kahit anong level man po ng katayuan sa buhay. At pong magalang, yung ginagalang ang lahat ng opinyon ng bawat isa at may mapagkumbabang puso. Hindi pinagmamalaki ang kanyang sarili. Bagkus marunong siyang tumanggap ng pagkakamali niya. Inaamin niya kung mali ang kanyang nagawa. At tapat, laging nagsasabi ng totoo at ginagawa lagi ang tama kahit walang nakakakita.
At may takot sa Diyos at laging ang kanyang ginagawa ay matuwid, yung laging sa kagustuhan ng Diyos, yung laging pagpuri niya sa Diyos, lagi siyang para sa mga kapwa niya at inuuna niya muna yung ibang tao kaysa sa kanyang sarili. At lagi siyang may malasakit sa kanyang kapwa. Yun lamang po at maraming salamat po. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating lahat at tayo magpapasalamat sa isang Panginoon na muli po ay binigyan tayo ng maganda at maaliwalas na panahon para pag-usapan natin ang kanyang mga kagustuhan at sambahin ang kanyang pangalan. Ang kapag-aralan po natin sa umagang ito, para sa akin po ay napapaloob sa isang pag-ibig. Lahat po ng mga adjectives na sinabi ay nakakapaloob lang sa isang salita, pag-ibig. Yun ay napakaaliwalas po. Ang taong may magandang asal, alam po lahat ang kung ano ang mga kagustuhan ng isang Panginoon. At ito po ay ang magandang asal na po ito, nagmumula po ito sa ating mga bahay. Doon po siya magmumula. Kung paano mo imomold ang isang bata. Kung paano mo siya bigyan ng mga aral para sa paglaki niya, dala-dala na niya yung pag-ibig na nasa kanyang puso. Kung ang pag-ibig ay nasa atin po, lahat ng mga sinabi o pag-aaral na binigay ng ating mga kapatid ay nakakapaloob doon. Parang i-ano lang po natin, i-cultivate lang po natin sa ating mga sarili-sarili. At ito po ay isang proseso kung paano po natin may papasulong ang mga espiritong nasa ating mga katawan. Tama po, ito pong mga katawan nating ito, panglupa lang po ito. At ito, pag namatay tayo, ibabaon lang. Pero ang ating espiritu, maglalakbay po yan hanggang sa marating niya kung saan ang ating Panginoon. So mga kapatid, sana po ay lahat ng pinag-aaralan natin dito ay bigyan po natin siya ng katawan. Para sa ganon, pag tayo ay tinawag na ng ating Panginoon, ay tuloy-tuloy na po tayo sa kanyang kaharian at hindi na po tayo babalik ulit kung saan tayo nanggaling. Yun lang po. Magandang umaga at maraming salamat.
pangamulat ng tao, hingyato. Antiyang makatayid, gamat na nangidpake. At sa iti, kaya kayo yung papanatin. Lalong talang matalik, kamat na nangidpa. Bano ko mandala, ning pamaglakbayan. Matniyatin kaya kong sarili. Imitanam, agabe na ninyo pa. Kalamang kong kapayapaan. Kaya ko na nga, kayabakan, naningisa. Bilang talapag-aral, hilog na ning espiritismo. Nguniyapin migising ingke kong kasarilinan. Karing sablang kabiasnan, pamagpalino, at pamagpakilala karing kabiasnan. Nuan kopin, mayakit manibat kinapun, tinanggap karingamano at kabiasnan. Tinanggap karing gabi, karing sablang mga banat. At tantimurin, nuan niya'y pamangulayip karing balang panamdamyo, bandeting kabiasnan. Elamo maging letra, ay amanong sasambidlan yun pa naman, maging dapat lang mayayakit, balang mga nating gawa. Anong makananong hingkayabakan naming pamagaran. Katutuan iti amano yang ebayo yung panamdami. Uling itipin king balang kayaldawan, tatagkilya hindi kong panisip, hindi kong panamdam, mabilog yung pangataw bilang netong atala pag-aral at tala dapat iniskwelahan hindi. Anong makananong nuanang anyawaran karing netong at netong kaya kayo. Insa king biye ak makayatiyo tinggap na ning kekong sari. Pilinan niyo sana. Maging mayap kayo. Balang dapat. Adaraptan na ning balang mo. Uling kabalwanan na ning balang metong nung isano. Ring panugali adapot ng taglayan. Sayang makanyan mo naman. Pamanalas ta si Yukareti.
bilang dapat yu asasalamin. King kabyasnan at inggap yu na kindalan. At une ko pinsanang mayayagit king balang pinandit, mike kababan. Pamananggap king kabyasnan, pamananggap king ke kayong pamagkulang. Kaybat, balo yula naman sanang punandeti. Ban kanito? Ingke kong kasarilinan, hindi takbitak at akbang. Akakit yu, itang kasulungan, lalo na king gawa, king panugali, king amano, at king panamdam. Ayan ako pinsa mayayakit, tatanam tingwa at sukal alog, uling eyu, buri nga kakit nga ning panmanan. Uling eko matutula, ing akakit yu at agumte na ning kapatad ni. Eya mababatso, kaya kayo uling ilugna ning eskwela. Tinanggap na kayo king kabyasnan. Saking gawa, ipakit yu. Saking panamdam yu, ipakit yu. At tunekopin me biyasa. Tunekopin tinanam lugod. Tinanam kapibabatan. Saking balang pinandit. Bandaluyang maging mayap ingke kong sarili. Antinasang ganakan anong nanong depatan yu karing ke kong kapatad at karing sablang makapadiri ket. Yamuri ning depatan yu ketanid pa. Man alat aliwa kong dapat ketang may. At itang balang nanumang marawa kapilan man nasa mayakit ni karingke kong pamisip at kamalan. Kanitipin mayakit nung nuwanti ing meging kalwalasan na ning kabyasnan at pamangilala ing sablang telastasan yu king kasalpantayan. Ingke kong dapat yang magsalita king amanong pinggap yung kabyasnan. Nung inyapin nunging tao, king minsan mga lingwan niya, anti lang maging paganaka, di nga manuwat kabyasnan. Saing tao tatanggap neman, king paganaka, at pamangising, ban ing tahid na ning Diyos king kayang gamat. Eya miwalay. At ban kanita. King pa magbahagi na karimbalang kapatad at kalipang tao. Mayakit. Itang tenam na manibat king napon ake mulata na. King eskwelahan naming diye. At king kasalpantayanan. Amita na. King kayo. Sayreting kapag-aralan. Tunay lang maging gabeyo.
king biye, akas salukuyan gagalawan. Sa itang akakit yung makapagpatula king kaya kong sarili. Gawan niyo itang karapat dapat ban kanito, maging mayap, maging tula. Uling akakit yu, ing maging kabilian. Inyatong kakarinan. Makananuyang maglarawan iti, ing mayap apanugan. At makanano kayong magbahagi, king bagay mayap. Itiya, ing maging panakbang yu king kayaldawan, at maging kayobran. Ing ipalaganap, ing mayap, ampon ing pamikakan. Nung inyapin, kaya kayo pa mong kasarilinan, kilog na pa mo ning kaya kayong pubong tuknangan, sa magmula na ka rin, ing pamitanam na, ning lugod, at ning mayap apanugali. Ban kanita kalwal na, ning balang metong kaya kayo, ing pamilya. Mayap ya, ing mayakit kaya, at mayap ya, ing ibahagi na, karing sablang kayang kapatid. Salamat. At mayap akayabakan. Pero, kaniti, bayo kong at makipag-adios ang yawaran ko. Ing panamdam na, ning meniyayin, keting ng pizza. Anak ko, lumapit ka kanako. Kay ba't manyawad ko, yung netong abasin. Kanakong pakamalan. Nakalasalamat, yung pamilapit na nungkit ang puso. Balo ko, ing maging amano na ningke kang puso pa lang. Manibat kingke kang kamusmusan. May ngilala ka, hilog na ning kasalpantayanan. At kineskwelahan. Wawan meging tahimik ka kingke kang biye. Balo ko. Ing mabiya kasalpantayanan, may natili. Hindi ka kasal. Pasalamat po kaya. At kapamilatan na nito. Laluyang magtalik ing tayid na ng Diyos. Kanito. Ang maging lugod ko, yung kapinandi pa. Kambe nga ning inay mo yung kaya bata. Ang poning danon ay nyawag ko. Iting danon, pit ng making adba. Itang mumunang pit na. Yang ipanguspos mo yung mabilog ng katawan. Bayo kalwal. Hindi kang balayan. Subuntok na. Bayo kalmuwal king pasbul. Itang kapit na. Yang ipangusto. Ay ba't itang nitagan.
Potang miras nakapingkya kang karinan. Yang ipanguskot ko. Kay ba't ka bang daraptan mo? Yung kayo bran. Sinipneking kaya kang sarili ko. Kambenanin kaya kang kan. Itang kapit na. Kitang ko yung kari ng apupunta lang. Potang miras milk. Yang ikuskus na kung mabilog mo. Itang netong akapit na. Potang bayo yung ako at lumwal kong pasbul na linggo. Diba? Diba? Ang balabal niyo. Nagsilbing ko pa. Panggalak. Baluti. Damin mo ka man ano. Ang piling panggatan. Ito. Ito bilang anak na kaming kasal pantayan. Wayanin kayo natin ito. Sa ikat, pahingat. At anyawaran ko kaya. Tumulo ng at tatlong aldo. Mumo ng atlong aldo. Namiras ka kaya pangkarinan at pupunta na. Ang marami ko yung pangangalaman mo. Yung kabenya. Nung akwano pang puntong alas ko na lambong. Nakasalam. Mumo ng atlong aldo. Huwag siya nga mayroon. Kaya ba't naniti, sinta manayimig mo kung gabi niya mo? Ang timong damdaman. Ang netong alupog kasala naman. Kailangan payapayin tayo sa at yung pamanayimik yung ban kanita. Yung kami sabihan namin kaya ang sarili kung paano naman ay ganap mo. Paring may atit, yung makayati yung amanuan sa keka, alutog na rin sa kaya. Nuniba ko. Banakit mo yung kapatid, yung makayati mo, tinggap mo, yung kaya ba. Sa meding malinaw lang, kung ang mga nagya ka, pangako ng pangkamay. Kaniti, tanggapan mo. Ang lugod na ng Diyos, at ang banal, abendasyon na inibatan ko. Numan ka man amin, akaroon mo, sa kalasag. Salamat kay konangan sablang pakamalan. Nga kupin king meging amano kunandin. Sami panamla karing kay kong balang puso. Yung kapag-aralan.
baning mayap at itang tula na ng Diyos. Yamaw bukod, indaktan, ning balang mo po. Tanggapan niyo yung kapayapaan. Kapayapaan. At ako, nakipag-adios na. Sige. Nakalas salamat yung kayabakan na nasab ang makalit. Tiyak mo. May kisamay. May kibahagi. Yung katipunan na makalit. Pangako. Espiritus. Lakwan. Danak.
ing banal. Apanamdam. Kintayid at turo. Maniwala ko kayo. Ganap ing patnubin. Kalam at kapayapan. Ing tao, alayang sawang manintun, king ikasulong naning kayang sarili, king pamanalig king Diyos, king ulinaning kayang pamagobra, tiwala mo, king Diyos amiglalang. Potang atiyo, ing tiwala ngayon, ing sabla, tatanggapin. Tatanggapan na, inganggang makayapag kindulang, ang mapapalyari, ayaka kitna, ning balang metong kaya kayo. No anti, ing pamagaral, nung alakang tiwala, anti kamu, king darakpan me ingangin ay emuakaki. Karingkya kang pal. Dapat maniwala kayo. Tanggapanin ing kaligtasan. Kinguli na ning upaya. Ayalang angga. Amiyayatad kaya kayo. Ing pamagaral, alayang tuknang. Anggang ekamiras, king matas ayantas. Kailangan ing magaral. Malyaring balik-balik. Uling sabyanan ning kekang maestro. Makla kabunto. Karing katuruan. No anti kasakit king taong magaral. Lalong-lalong na king Diyos. Hingke kayong pamanuparan. Apa mag-aral. Pag-aralan ng sarili, pag-aralan ng kayong kapatid. Karing panugali. Ngayon, makanano meng ay tuli din kekang sarili, pamong tanggapan. Na imetong eka na is nice. Kingke kang kapat. Ding amano na ning Diyos kumpleto la ke kayo.
Ding pamanganan ng Diyos king dulang. Kompleto kaya kayo. Ikayo na mo ing manyime. Nung nano ing may git ang masustansyang kailangan kanan at damputanan ng balang miyatong kaya kayo. Alang sawa. In Diyos gagabeya kaya kayo. Alang sawang sasabihan na kaya kayo ning banalay espiritu. Ing metong akatutuan manatili yaking kaya kayong biye. Manatili yaking kaya kayong puso. Gawan niyang anting butil mustasa ka rin kaya kayong sarili. Payong akit. Ing kabyas na nayakak wayo. At tuturuda rin banal ay espiritu. Kapatid, kanakong pakamay, kanakong kalukuran. No antila rin kabias nun. Kaya lamita uli, ding kabias na ning Diyos kaya kayo. Ba kayong mibusni, mibuklat, ding kaya kayong pasbulan bayong tanggapan, ding kautusan, amen ibat king kayarian babo. Halang sawang sasabihan na kaya kayo tuliran, yeng kayang dalang. Yapin, ing pamagtiwala king kaya kayong sarili, yang may gityong gawan. Uling potang atining tiwalang yan king kaya kayong pangatawo. Ing sabla, maging kapayapan kaya kayo. Tatanggap kayo at magkalub kayo. Karing amano na ng Diyos kung kailangan king kasalukuyan na panahon, misasan metong kayo, mituturwanan. Karing bage-bage a dapat magpatatagya. Ing kalupa mong tao, king uli na ning amano, ameni batang king Diyos. Utang ating kang upaya king kekang sarili. Gamitan ako. Amalyaring mga mano, king taong may na, baming pasiknangan, king uli ning kalam, ayatiyo keka. Ing Diyos nga napin, tuknanga na kayo, kaya kailangan yung tuknangan malinis yun. Makanano, ing pamaglinis. Minsan, ating kakapkap pa kaya kayo. Kayang salitang ing. Kaluguran na pa kamalan. Ing ka na kung pakati. Magtiwala king Diyos. Ulinging balang metong amakasadyo, gamitan ng Diyos. Mubukod ka rin kayang pinili, nuneng hanggang balang metong kayong parating makasadyo, parating makabukla tapas bulan, ban kanita, tanggapane, hingupaya na ng Diyos, karing balang metong kayo. Inganggang pangako ang makatalaking ebanghelyo, maluwat ng panahon, karing nununuyo, makatala, ing mapapalyari king panahon. Kalwata panahon, nung ibus niyo rin kaya kayong pamisipat king kaya kong sarili, ing makatalaking kasulatan, eman mi bayo. Bansa, laban king bansa. Iti makatalaya. Danop, ayun, iti makatalaya. Ing maragul adanop, ing katatawla. Tanggapanin ng tao. Dapat maniwala ko kayo.
Isadyayo rin kaya kayong sarili. Nganapin. Eyo pain tunan. Potang datang ningal to. Ing metong aluho. King pamang. Panuwalan nyo. Nga naning metong adyos. Anyang tinukila. Dingdakal ataw. Naning mepalyan. Kapaluan nyo. Nung pila ng libo. Ding lalaki, babay at ding anak. Hala nang may tauli kaya kayo. Karing makatala nga rin. Nanong gewanan ning kaya kayong talaturo. Ning kaya kayong panwala na Diyos. Manan nyo ring mitagan. At tinapi. Nanong gewanan. Menyawad siya kingig pa. At pigkalob na. Ding mapila na tinapi at asan. Ding pilan libo. Menganlat kinapsi. Anyapin maniwala kayo mo, king katuruan. Linisan din ke kayong puso't pamisip. Ingin Diyos, yang malyaring magwagi, king ke kayong mabilog apangataw. Tuntunan niyo na, detang katuliran na purinan ng Diyos ke kayo. Nganggang burol ipatagyo. Kigulinaning pamanyalpang tayo na ng banong metong ke kayo, huling inaus na kayong makabuklat king kapanwalan, karing banal ay espiritu. Nakapilan man di nga niwa, hela meniwala, karing espiritu na makipag-ugnayan ke kayo. Kapatad, pabustihan nyo reta. Karela ito. Anya dapat, sundalos kayo, kailangan parating handa, king nano pa mang bagay. Tulsi ka na kaning kapatad mo, handa ka. Uling ating kang talino, ay niyag ketang metong ng Diyos. Ketang. No karin ko pa. No karin ko pa. Maniwala. Mapagsaliksik, mapanyuri ka rin bawat galoking pamag-aral ti. Uling king panahunay ti, kailangan na ning tao, ing tiwala king Diyos, amigla lang kayo. Watang magtiwala ka, ika mismo, damdaman mo king kekang sarili, ing tetagan, king kekang sado. Watang damdaman mo ing tetagan, at aakit mo ing mapapalyari, itina, ing upaya na ning Diyos, dinina na kang tetagan. King uli na, ning pamagsikap mo, king lagyo na ning kasalpantayanan, ay ating pamisasan metong, ing panamdam, king kapag-aralan at tuturuna, ning metong a Diyos, at ding banalay Espiritu'y Santong tuturo. Kaya ing kasakitan, datang at datang, anyapin dapat, makasadya kayo. Uli nga lang mitauli, nano pa mang bagi anting butil mustasa, alam mewaglit. Uling maluwat ng panahon, dapat makasadya yung tao. E yung pinaggaganakan ng sabla at inkong Diyos sa manakit ke kayo, karin ke kayong balang pangaluklok, karin ke kayong balang pamagdili-dili. Kutang lulubiyang kainan kaya kayo, karin kaya kayong sarili. Luklukang mahinahon. Gawan mo yung kampanti, ingisip mo. Gawan mo yung payapa, yung pilubluban mo. Ulinging Diyos, manayaya mo. Kingawos, asasadya mo. Para aking sabla. Kingke kang sarili at karing kalupa mong tao. Ingginom malugudyo. Ingginom. Ninumaning tutuki kaya at maniwala iligtas mo.
kalburan ko. Nganing kasalukuyan na iti, payapa ko pa. Nganing kasalukuyan ay iti, kumpleto pa yung pamangan niyo. Anya dapat, putang datang yung panahon, makasadya na kayo. Nung naning pamangan, dapat tanggapan niyo. Hinguli na ning kalam, at patnube na ning Diyos, lalakwan ko, ing kayo payana ning Ginu, karingbalang meto nga maniwala, king lagyong kasalpantayanan, king lagyo na ning kayong unyon, meto nga pamisasan, metong daring kayong espiritu at kaladwa, king tunay kapayapan, at tanggapan nyo ing sabla, karingbalang metong kayo. Ha Diyos? Lakwanda na kayo? Ing metong ay apostol, at sinuyo, king metong nga Kristo, at mi katakot mo naman, anyang akong linakat. Salamat kaya kayo, apostol, Pedro, lakwandan. Maraming salamat po sa mga magulang na nagbahagi kanina at ganoon din po sa ating mga gamit.
Yung pong huling mensahe ng ating abot sabi, kung saan po sinasabi niya ang nangyayari pong kaguluhan ngayon. Physically po, hindi po tayo kasama, pero mararamdaman po natin ang epekto. Noong nakaraang linggo po, Monday, nakita ko po yung sa pinagkakargahan ko ng diesel, 48. Sabi ko po, bukas na lang. Nung pong Martes, naging 55. Dahil okay pa po, sabi ko, bukas na lang. Umabot po ng Miyerkules, 65 na po yung pinagkakargahan ko. Sabi ko, yung kakabukas-bukas ko. So, ilang na po ang nadagdag. At ngayon po nakabalita, posible pong umabot ng 90 pesos, 100 pesos. So, kaya po sinasabi kong hindi po tayo kasama doon sa aktual na kaguluhan, pero mararamdaman po natin yung epekto. So alam po natin pag tumaas po ang diesel, sunod-sunod na po yan. Ang kuryente, ang pagkain, pamasahe, lahat po dahil lahat ng kalakal gumagamit po ng yung pong tinatawag na mga gas. So kung kaya nga po ang sabi po ng abot sabi kanina, maghanda po ang bawat isa sa atin habang kasi po hindi naman natin alam kailan po matatapos. Matatapos ngayong linggo, hindi po natin alam. Sa susunod na buwan, hindi rin po natin alam. Sa susunod na taon, hindi rin po natin alam. So kung kaya po ang sabi po ng abot sabi kanina, maganda po ang bawat isa. At higit pa po sa lahat ang panalangin po. Yun po yung pinaka mensahe kanina. So sa ating pong pag-aaral po ngayong umaga, dahil nga po ang espiritu dumadaan po sa proseso ng pag-unlad, hindi po ba pagsilang ng bata, mga 2 years old, nakikita na po natin yung kanyang ugali? Hindi po ba sinasabi natin, itong batang to mabait, itong batang to hindi masyadong mabait? Dahil po, yung espiritu po, dala-dala niya yung mga kaangkinan niya noong pong nakaraang buhay. So kung kaya nga po sabi rin po ng ating magulang kanina, yung pong mga ipinagkaloob sa atin ng mga supling, mga anak, pananagutan po natin kung paano natin sila palalakihin na kagaya po ng ating paksa na mayroon pong mabuting asal. Subalit po mayroong pagkakataon, hindi po ba kahit anong gaano po kabuti ang magulang sa pagpapalaki niya, masdan mo po yung anak na talagang nung suwailya, liya po makanyan. Pero yun po yung tinuturo po ng ating pag-aaral. So dapat po, hindi po tayo susuko na hayaan na lang natin siya. Total, hindi ka nakikinig. Hayaan mo na lang siya. So yan pong mga bagay na yan po, ibinigay po sa atin, ipinagkaloob sa atin ng Diyos po bilang obligasyon, bilang pagsubok po. So kung kaya nga po ang nakuha ko pong mensahe kanina sa mga abot sabi, ang bawat isa po sa atin, lahat po tayo, obligasyon po natin ang bawat isa sa atin na magkaroon po ng magandang asal. Bilang pumapasok po dito po sa ating lunduyan, sabi nga po nung magulang kanina Hermano Remio, di po ba sabi niya, minsan napupuna tayo na pumapasok tayo sa lunduyan, pero yung ating pag-ugali po, hindi nakikita na mayroon pong kagandahan. So kung kaya nga po itong mga ganito pong pagkakataon, ito pong mga pagtitipon, naway po kahit papaano po, may nababago po tayo sa ating sarili. So maaga pong natapos ang ating session ngayon. Kagaya po ng sinabi ko nung nakaraang linggo, magkakaroon po ng maikling meeting po ang ating mga opisyales at mga miyembro po na gustong sumama upang pong ipinal po yung ating gagawing paghahanda sa darating po na anibersaryo. So ulitin ko po ang anibersaryo po natin sa April 2. Kulang na lang po sa isang buwan at hikayatin ko po yung iba po nating mga magulang na magsasagawa po tayo ng
mga paglilinis po dito sa ating lunduyan. So yun po parte po ng magiging pag-uusapan namin mamaya at kung ano po yung magiging parte nung bawat isa po sa atin sa ating programa. At kung wala na po, tumayo po tayo upang magpasalamat. Ang paksa po pala sa susunod na linggo, ang mabuting espiritista. Ang isa po sa mga magbabahagi ang kabataan po si Hermano Angelo Soriano. Sorry po, hindi po ako nakapagandang magbigay ng mensahe. Ano po palang kapatid nyo? Hindi po pala kayo si Hermano George Santos. Ano po? Rudy Santos. Kasi kanina po lumitaw po sa Facebook, iba po pala yung tinawag kong George Santos nung nakaraan. Kaya po pala ayaw niyang tinatanong niya kung siya yon. So ang isa po si kapatid po na Rudy Santos, kung nandito po kayo. Yun na lamang po at tumayo po tayo.
Thank